Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, anuman ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating damhin ang presensya ng Diyos. Ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo na bubuhay at naghahari isang Diyos magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, napakapalad ng isang tao na matapos ang ilang oras, 8 oras, 10 oras na pagpapahinga sa buong magdamag, gising ka at kinabukasan nakikita mo ang sikat ng araw. Isang bagong araw, isang bagong buhay. Ngunit marami sa atin ang nakakalimot na nagbibigay sa atin ng bagong araw, bagong buhay, ang Diyos. May dahilan ang Diyos. May misyon tayo na nais ng Diyos. At ang misyon na ito ay ang misyon ng kabutihan. Ang pagpapalaganap ng kabutihan sa ating kapwa. Ang tawag nga sa atin ng ating Panginoon, tayo ang mga ilaw, tayo ang asin at ang liwanag ng ating kapwa. Sa pamagitan ng ating pagpapakita sa ating buhay na tayo ay tunay at totoong anak ng Diyos. Hindi lamang ang mga obispo, ang mga pari, ang mga santo o ang mga santa ang magpapalaganap ng katotohanan ng salita ng Diyos. Tayo man, sa pamamagitan ng ating kaunting kakayahan, sa pamamagitan ng ating mabuting gawang mabuti, ay magiging asin at ilaw tayo ng mundo. The salt and the light of the world. Napakaganda ang pakinggan. At isa sa mga dapat nating gawin sa ating bagong araw ay ang tayo ay ngumiti. Pag magising tayo, bago tayo pupunta sa lababo para maghilamos, o bago tayo pupunta sa CR upang sundin ang kautosang pagkalikasan, bago tayo tatayo, kahit na pagsambit lang naman, thank you Lord, salamat Panginoon, buhay pa ako, ito ako. Marami sa ating kapwa ang hindi na magisdan ang bagong buhay, ang bagong araw. Tulog ng gabi, tulog pagdating ng araw, tulog ng tuluyan. Kaya, pasalamatin natin ang Diyos. At isa ang dapat natin gawin, tandaan natin, ay ang magkaroon tayo ng ngiti sa unang nating pagkagising. Ngiti tayo. Naalala ko, isang klase sa elementarya. Isang teacher. Maganda si ma'am. Ngunit laging nakasimangot. So, sino ba naman ang batang mag-aaral na gustong makikita ang mukha ng teacher na nakasimangot? Dapat kasi kahit gaano kagaganda, gaano kakapogi, kung ikaw ay nakasimangot, lukot na lukot ang iyong mukha. Mawala ang iyong kapugihan. Mawala ang iyong pagiging maganda. Mawala ang iyong beauty. So itong batang ito, elementary, malimit na magiging absent. Kaya sa isang araw sabi ng teacher, Crispin, napapansin ko, pag subject ko na, nagdadahilan ka, lumalabas ka, o kaya absent ka. Bakit ba, Crispin? Ano bang problema natin? Alam niyo ang sagot ng bata. Dito, totoo ang sagot ng bata. Alam mo, ma'am, parang nakikita kita, maganda ka sana, pero lagi kang nakasimangot, nakakawala ka ng gana. Nawalan na kung gana mag-aral. Sabi ng bata, maaring ang bata ibang kanyang pakiramdam sa kanyang teacher. So,
Hindi nakaimik ang teacher. Okay, Crispin, you may go out. Lumabas ang bata. Nag-isip ang teacher. Ito yata ang sinabi ni Crispin. Nagsalamin siya. Maganda nga siya. Ika nga, pang beauty contest ang mukha niya. Ngunit, nakita na sa salamin. Nakakunot ang kanyang noo. Parang nilamo ko sa kanyang mukha. Nakasimangot siya. Sinubukan niyang ngumiti. Sinubukan niya. Nung ngumiti siya, sabi niya, ang ganda ko pala. So kinabukasan, pumasok siya. Nakangiti siya. Nandun yung bata. Sabi niya, Crispin, good morning. Nakangiti siya. May sumagot din ang bata. Good morning, ma'am. I am happy to see you. Kaya doon, mula noon, yung kanyang buong klase, nagiging maganda ang kanyang klase, masaya ang kanyang mga tinuturuan, masigla ang kanyang mga tinuturuan. Ang dahilan lamang ay ang sinabi ng bata, maganda ka sana man kung nagangiti ka, kaso nakasimangot ka. So, itong kwentong itong pang-school, nababasa ito natin nung nag-aaral pa tayo sa elementary. Sapagkat may mga teacher, ito sa school lang muna kasi doon nagsimula ang edukasyon. May mga teacher na pumapasok sa klase nakasimangot. Hindi masigla ang klase. Pero subukan mo na ang teacher ay sayahin, nagbibida ng mga tinatawag natin kingkoy. Masaya ang klase, masigla. Sapagkat ang ngiti, yan ay ang una nating karnas. Yan ang unang nating armas sa ating pakikipagkapwa-tao. Walang nakasimangot na maganda, walang nakasimangot na pugi. Ang pagngiti, nakakahawa. Ang pagngiti, isang inspirasyon. May isang beauty contestant na ating na-interview nung panahon na tayo ay nasa isang pahayagan. Tinatanong natin siya kung ano ang kanyang sekreto sa kanyang beauty. Alam mo ang sagot niya? Alam mo, kaigay, doon sa bahay, sa pintuan ng bahay, na bago ako aalis at bago ako papasok, may isang life-size na salamin na nakikita ko ang aking sarili, ang buong sarili ko. Paglabas ko ng bahay, tumitingin ako sa salamin. Pag ako ay nakangiti, bababa na ako. Ngunit pag ako ay nakasimangot, o kaya wala sa parang hindi magandang araw, hindi magandang bagong araw, babalik ako sa loob at hanap ako ng salamin at pag-aralan ko ang pagngiti. At paglabas ko sa pintuan, kung makita kong nakangiti na ako, tsaka ako lalabas, didiretso ako. At ito sapagkat dati siyang nananalo sa mga beauty contest. At ang sabi niya, ang kanyang pangunahing asset, ang kanyang pangunahing armas, ay ang kanyang mga ngiti. Totoo ito. Sino ba ang gustong makita ang mukha ng isang taong nakasimangot? Diba sinasabi, bato-bato sa langit, ang tamaan, pangit, kung sisimangot. Smile, yan ang sinasabi. Sabi nga ni Nat King Cole, smile while your heart is aching. Smile when your heart is breaking. Napakasimple. Ngumiti ka kahit durog na ang iyong puso. Ngumiti ka kahit wasak na ang iyong puso. Ano ang ibig sabihin ni Nat King Cole? Ngiti, ngiti, ngiti. Babayaan mo ang anumang sama ng loob. Ang ngiti nakakahawa. Ang simangot nakakabagot. Yan ang dapat nating tandaan, mga kagabay.